Mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo pinababalik sa ating daily devotion. At ang pag-uusapan natin ay bakit sinabi ni Jesus na siya ang pintuan. In John chapter 10, verse 7, Therefore, Jesus said again, Very truly, I tell you, I am the gate for the sheep. Nang sinabi ni Jesus na siya ang pintuan, pinakita niya na may malinaw na hangganan sa pagitan ng buhay na nagbumula sa Diyos at ng kapahamakan. Di lahat ng daan ay patungo sa kaligtasan. May isang tamang pasukan at iyon ay kay Kristo. Sa kulturang Hudyo, ang pintuan ay simbolo ng access o seguridad, kaya't ang pahayag na ito ay paalala ng tunay na buhay ay hindi nakukuha sa sariling paraan, kundi sa pagsunod kay Jesus. Bilang pintuan, si Jesus ay nagbibigay ng pahintulot upang makapasok ang tao sa katawan ng Diyos. Hindi ito tungkol sa relihiyon lamang, kundi sa personal na relasyon sa Kanya. Ang pamamagitan niya, ang tao ay hindi lamang pumapasok, kundi nakakaranas ng kaligtasan at kapahingahan. Pinakita nito ang kaligtasan ay biyaya, hindi bunga ng sariling gawa. Pinapahayag ni Jesus na may mga nagnanakaw at tulisan na nagnanais manira at pumatay. Ang mga ito ay sumasagisag sa maling katuruan, kasalanan at tukso na naglalayo sa tao sa Diyos. Bilang pintuan, si Jesus ay nagsisilbing proteksyon laban sa mga ito. Sa Kanya, ang tupa ay ligtas at hindi basta-basta napapahamak. Higit sa lahat, sinabi ni Jesus na siya ay naparito upang ang kanyang mga tupa ay magkaroon ng buhay at ganap na kasaya-saya. Ang buhay na ito ay hindi lamang pangako sa hinaharap, kundi sa realidad na nagsisimula ngayon. Kung si Jesus, pintuan ng ating buhay, kakaroon direksyon, layunin at pag-asa ang bawat araw. Siya ang simula, gitna at wakas sa tunay na buhay. Para sa ating tatlong aplikasyon, ang una ay stop following strangers, instead run away. Kilalanin ang tinig ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang salita upang hindi malinlang ng maling impluwensya. Piliing lumayo sa anumang nagtutulak palayo sa katotohanan ni Kristo. Ang pangalawa ay stay away from Satan's temptation. Manalangin at magtiwala kay Jesus bilang iyong proteksyon laban sa tukso. Tandaan na ang kaaway ay nagnanais manira, ngunit si Kristo ay nagbibigay buhay. At ang panghuli naman ay stick with the flock of Jesus Christ. Natiling nakakabit sa komunidad ng mga mananampalataya na sumusunod kay Kristo. Sa loob ng kanyang kawan may paggabay, pag-aaruga at spiritual na kalakasan.